Yun. Kumusta mga kaigsuunan, no? Siyempre may adlaw sa tanan, labi na diha sa Visayas ug Mindanao, no? May adlaw ninyong tanan. Siyempre sa mga sa Katagalugan, no? May magandang araw din sa ating lahat, no? Sa buong Luzon, magandang araw sa ating lahat. Napapansin ko maulan-ulan diyan, no? Maulan-ulan lalo na sa Visayas ug sa Mindanao. So magsugod na ta, no? Binuang kayo, no? Binuang kayo ning magtatay nga mga Duterte, no? Mga ano sa may mga tumong, no? Magkwinanggol, magbinuang, magkwinanggol, mga tambalulo ng Davao. No? Saan naman sila, no? Kung sa Tagalog pa, ano na bang nangyari dito sa mga mag-ama na to, no? Gusto ko lang kasi pag-usapan natin yung siguro 4 days ago o 5 days ago na ano ba yun, komedya ba? Nag-comedy ba to si Sarah, no? So pakinggan natin, no? Pakinggan natin ang sinabi nitong si Sarah. Na tumakbo si PRD senator, yung kuya ko si Paulo Duterte, yung congressman ngayon, senator, si Sebastian Duterte. Yes, tatlo ang Duterte next year. Confirm na ba yan? Yun. Ano bang mga tao ito, no? Seryoso pa ba ang mga taong ito? Tingnan nyo, itong anak, kaya nagsasabi bigla na tatakbo yung kanyang tatay, tatakbo yung kanyang kapatid na si Pulong, at tatakbo rin yung kanyang kapatid na mayor ngayon ng Davao. At yung tatlo, sabi niya, ay tatakbo sa Senado. Grabe naman yung mga kabuang, no? Mga kabuang nila, no? Wala na ba gyud ni sila respeto sa mga katawhan ng mga botante? Unsa man ni, seryoso ba ni o binuang lang? Kung binuang lang ni, dili ni siya maayo. Kaya ang tao, grabe ang kalisod sa tao, no? Daghang kay tag problema. Ug kada eleksyon na lang, seryoso ta nga mangita og mga leader nga seryoso pod sa ilang ginaistorya. Pero kung mao ni atong mga leader nga iboto, murag dako kayo nga problema sa atong nasod. So ini yung bayhana gikontra dayon sa iyang amahan, aminawan ninyo ang istorya ining iyang tatay. Medyo salamat ta kay medyo na-injectionan yata ng mga pampatibay uli ng tuhod, no? Yun, mayroon na namang lakas ng loob na umarap sa media at magsalita. Pero yun na nga, no? Kinunta niya yung kanyang sariling anak. Ito yun. Wala ka kainday. Sus Mario, i-jamming kanya na gusto. Wala naman pagbalabag yung mga... No? Munggawas yun ang ilang mga katunto, no? Tanawa, tiguang na kayo ni, pero napa siya ipa-jamming nahibawan. Ano ba yan? Anong klase mga tao ito? Ang mga bagay katulad ng politika ay siniseryoso yan, lalo pat kung ang pinag-uusapan is national position, no? Kung naanad na lang ni sila sa mga binuang, no? Yung mga bugal-bugal, mga pakomedya, naanad na ni. Nagliliwat na sa iyang mga anak. Kung mo makadumdum, no? Kung hindi niyo naalala na ito, bago tumakbo itong si Digong, kaya ganun din ang ginawa nito.
Pinagluloko din yung mga tao na kunyari hindi tatakbo. Naalala niyo pa ba yun? Hindi daw siya tatakbo sa pagka-presidente. Pero tingnan niyo, yung pala nagpakipot. So, hindi natin gusto yung ganyang mga style, no? Mga style bulok, no? Hindi natin gusto yan. Dahil alam niyo, tayo mga Pilipino ewan ko kung kumbinsido kayo, pero napakatagal na nating may problema. Napakatagal na, lalo na sa kahirapan, lalo na sa ating ekonomiya. Napakatagal na nating may problema. Wa na ta halos ikaon, no? Labi na nga sa mga probinsya. Kanang halos kopra lay gisaligan, mga gabi, mga saging, mga mangingisda nato nga halos gagmay kay nga mga baruto, nga magali makina, mga gagmay ra nga makina, gagmay ra nga mga pangisda. So puro problema ta. Puro tayo problema. Gutom, di na ta halos makakaon og tulo ka bisis, 3 bisis sa isa sa maghapon. So, ang liit ng sweldo naman kung nasa Metro Manila ka, factory worker ka, o sales lady ka sa probinsya, napakaliit din ang sweldo. So, ang dami nating problema. Problema natin yung health system natin. Mga upa sa bahay, mga plito sa balay. Problema ta sa atong lupa nga ginasaka, patay ka og galingong yuta, no? Ang dami nating problema. Kaya tuwing may eleksyon, ewan ko kung kumbinsido kayo na tuwing eleksyon, kahit nagtatambling-tumbling lang yung ibang politiko sa entablado, ay seryoso pa rin ang mga mamamayang Pilipino na pumili ng mga leader. Sa makatuwid, siniseryoso nila ang pagbotar, ang pagboto, siniseryoso nila. Kasi nga, naniniwala sila na ito yung liligtas sa kanila o magdadala sa kanila sa kaunlaran, no? Yung mga pinagsasabi ng mga leader na ito. Pero anong nangyari? Dito pa lang, magsisimula pa lang, tulad ng ginawa ng ama ni Digong, no? Magsisimula pa lang noon, noong 2016, 2015, ay puro na bulala, no? Puro buladas sa Tagalog, no? Puro pa-comedy. Walang kaseryosohan. Ngayon, ito na naman, yung anak na naman. Biruin mo magsasabi, 3 ang tatakbo sa Senado. Ano yan, pananakot, comedy, o ang tambalulo niyang mga mensahe, dinagdagan niya pa na siya di umano ay di na tatakbo, at ang tatakbo ay sa 2020 ay yung kanyang kapatid na puro tato. Si Basti. Ano ba yan? Komedya ba yan? Kabuang na lang yun sa mga tao kung makuha ninyo sa inyo kung kabuang, no? Ilan yung nahitabo sa atin, ano? Yung nangyayari sa ating bansa, nangyayari sa ating mga politiko, nangyayari sa ating politika. Kaya grabe, parang peryahan. Naluloko nila ang mga tao, nakukuha nila sa pakingkoy, no? So, ito, pinakita ko lang na parehong nagkokontrahan yung tatay, no? Yung tatay tsaka yung anak, kaya nagbubulgaran. So, hindi natin alam kung ito ba'y kunyari lang. Pero pagdating din sa dulo ay maaaring totoo. Pero ako, ang inyong lingkod, sinasabi ko na nga na tayo ay seryoso. Maging ganun sana kayo. Tayo dito sa YouTube channel natin na Cardo Critico. At yung iba pa, yan, nandiyan sila Attorney Inso, mga matipinong mga vlogger yan na maaaring tumakbo din sa politika dahil ang alam ko mayroon siyang
yung Bunyog, kanyang party list. Marami pang mga makabayan na leader na talagang seryoso. Hindi tulad sa mga ito na kung saan ay ginagawang komedi ang ating politika. At ang kanilang pagpasok sa politika ay komedi din, no? Puro luloko. Ngayon, itong mga taong ito, sa ayaw nyo mat sa gusto, sa ayaw nila sa gusto, haharapin nila yung mga magiging asunto sa kanila. Unti-unti nang naglalabasan yung mga krimen na nangyayari, yung mga korupsyon, mga anomalya, no? So, alam nyo, itong si Sara, ang tingin ko talaga diyan ay gusto niya lang pahupain. Pahupain yung pagbagsak niya, yung pagbabantay sa kanya ng mga tao o ng kalaban niya. So, pinapaling niya, sabi ko nga doon sa isang vlog ko, na diskarte o style nitong mga Duterte is bulok dahil gusto lang nilang ilihis, no? Na wag muna siyang bantayan, wag muna siyang unahin ng unahin. Tayo naman, sasabi na style nga nila to, nililihis muna yung bandera instead na nakatuon sa kanya yung armas ng tao, ay doon muna mga kapatid niya. O kay Basti man yan, o kay Pulong man yan, o sa tatay niya man yan. So, style lang yan, no? Diversionary tactic nila yan, no? So, ang sa atin lang, pakatandaan natin, tayo ng mga durante, tayo ng mga mamamayang Pilipino, ay hindi na dapat mauto ng mga taong ito, no? Hindi na tayo dapat mauto dahil nangyari na, no? Mauto na tayo noong 2015. Ito ngayon, ang ating pinakaharap. Bagamat nandyan na yung BBM na bagong administrasyon, pero nagbabayad tayo sa napakadaming problema na ginawa ng Duterte administration. Naglabasan na lahat ng problema, formally, nung panahon ng COVID, yung panahon ng drug war, patayan dito, patayan doon. At ito yung bago, yung pagbinta o yung pakikipag-secret deal niya sa China na namumroblema tayo ngayon sa ating teritoryo, sa ating karagatan. Kaya siguro naman, no, mga kababayan, mga kaigsunan, hindi na tayo pailad. Bantayan natin sila kay kapila o daghanang higayon nga kanang ilang mga komedya, mga kwinanggol, mga binuang na style, mga patawa, entablado, no? Kita seryoso, pero sila di ay komedi lang, no? Panunto lang. So, yun lang mga kaigsunan, mga kababayan, mag-ingat tayong lahat at paki-subscribe, no? Bye, Inday, Palangga, kung hindi ka pa nakapag-subscribe, paki-subscribe sa YouTube channel natin na Cardo Critico. Maraming salamat at mabuhay tayong lahat.